Hi mga te! Dahil sobrang namimiss nyo na ang mini vlog ko, eto na, samahan nyo ako sa araw ko. Mukha nga lang maaga yan te, pero 10 AM na talaga niyang nagising ako. Tinry ko din naman talagang matulog ng maaga te, dahil alam ko na magiging mahaba yung araw ko ngayong araw. Pero marami ako mga inedit at may mga work talaga akong ginawa kagabi. Usual ang ginagawa ko talaga te pag gising ko is ganito, and then hahanapin ko na, titingnan ko na kung may dumating ba akong mga PR, parcel. And ngayong araw te, dalawa lang, nakakalungkot. Oo And parehas pa tong order ko te, so nag-setup lang ako ng ilaw ko dito dahil mag-unboxing na ako. Pagkatapos ko nga pala mag-unboxing at mag-film yan, din diretso upload ko na nga rin pala yun. And tiniklop ko na nga rin pala yung kumot ko dito. After din nga pala nun te, nagdiretso ligo na ako. Actually, hindi naman talaga ako diretso ligo, pero since nga may lakad ako, malamang kailangan maligo. Madalas kasi te, hapon na ako naliligo. And naligo na nga rin pala ako dyan. After ko nga palang maligo te, nag-ayos na rin ako, nag-get ready with me ako. Kung napanood nyo na yon, di congrats. Hindi. Kung di nyo napapanood te, panoorin nyo na. After ko nga pala mag-ayos te, nagtawag nga pala dito si Tita Ring dahil sabi niya may pagkain daw dito at kumain ako. Kahit na alam ko nakakain kami sa labas, napakain na rin ako dito dahil ang sasarap ng mga pagkain dito. Ewan ko ba kay Tita Ring, paulit-ulit kong tinatanong kung ano meron, pero hindi niya naman nasasagot. So hanggang ngayon pala isipan pa rin sa akin kung anong meron at sobrang daming pagkain dito. At sino ba naman ako para tumanggi, so kumain na rin ako. Habang syempre nagchichikawan kami ni Tita Ring dyan. Pinapaplanuhan kasi namin mag-swimming pool daw dahil nga sobrang daming pagkain para dun kakainin tong mga pagkain na to. Una kong tinikman dyan yung palabok dahil favorite. Tama yan, habang ine-enjoy ko yung pagkain ng lumpiang sariwa, bigla na lang tumahol si Lala. Wala naman daw kahit ano doon sa labas, so sabi ni Tita Ring baka may nakita na naman daw multo. Pero dead ma, patuloy lang ako sa paglamon, opo. Favorite ko din kasi talaga tong lumpiang sariwa te. Tinry kong alukin si AJ te, pero sabi niya ayaw niya, so kinuha ko. Ayaw mo diwag, kaya ko yung ubusin, gusto lang kitang patikimin. At may pagsayo-sayo pa talaga siya dyan dahil gutom na ako ng mga panahon na yan te, dahil wala pa akong almusal. Pero plano ko nga te, kakain naman ako sa labas dahil may kadate nga ako. Hindi ko napigilan yung sarili ko, so kumain na rin ako dito. Next naman nilalantakan te, palabok na naman. Siya nga pala yung makakadate ko te, and ngayon na lang ulit kami magkikita after so many months. After ko nga kumain te, lumabas na rin ako kasi magkukommute ako dahil pupunta na ako sa Pinamalayan kasi doon na kami magkikita ni Yesha. Nagpa-load na rin nga pala ako and then dito na ako sumakay sa tricycle and then hinatid ako dito sa may bayan kasi dito yung sakayan papunta ng Pinamalayan. First time ko nga pala makasakay sa e-bike te. At grabe, tingnan nyo yung nangyari. Ang bilis nga na ng pangyayari te, buti na lang talaga. Nagsorry naman si manong driver and then kahit hindi sumagot yung manong lalaki, buti hindi na siya nagalit ng sobra. And pagdating ko nga pala dito sa Jollibee te, hinintayin ko lang dito si Yesha kasi sa Victoria pa siya manggagaling. Mga ilang minuto lang te, dumating na rin siya and binigay niya ako ng flowers, thank you po. Dito tayo umorder na kami. Burger nga lang pala yung in-order ko dyan te and then kinuha ko na rin to para magbayad. Natuwa pala ako dito te dahil kilala pala ako nasa counter. After ko nga pala dito magbayad, umakyat na rin kami kasi sa taas kami kakain. Cute na cute nga talaga ako doon sa binigay na flower ni Yesha te. And then dito nagkukwentuhan lang kami habang kumakain. After nun te, pinicturean ako dyan ni Yesha, nagpicture-picture kami. At grabing sa supportive talaga nito, pinagyayabang niya yung picture niya sa akin talaga. After nun te, naglakad lang kami, hindi na ako nakapag-video, pero pumunta kami dito sa may arcade. Nag-photobooth nga pala muna kami dyan at umaura-aura dahil para meron man lang kaming resemblance. Remembrance kasi, nabubulol ka pa. After namin mag-picture-picture dyan te, pumili na ako dito ng mga token kasi maglalaro kami ng kaunti lang. Alam niyo, super favorite ko talaga dito dahil alam kong sobrang galing ko na. Feeling mo lang yun. Hindi tayo na-enjoy ko talaga to. At grabe, nakahilis pa talaga siya dyan. After nun, te, dito nag-basketball lang kami. And nakakapagod pala to dahil nakailang beses ako pumunta dito, te. Pero ngayon lang ako naranasan na magseryoso sa pag-basketball na to. Kasi sobrang competitive namin. Gusto namin taasan talaga yung highest score dyan. And syempre, nagwagi kami.
After nga pala niyan, te, may mga ginawa lang kaming trend, nag-video-video kami at nakicharge pa kami dyan talaga. Thank you po, piniyagan kami. At bumili lang kami dito ng french fries sa potato corner. At alam niyo, te, sa tagal-tagal ko lang gala-gala dito, ngayon ko nalaman na may potato corner sa Pinamalayan. Tama ba yun? And then nag-tricycle na rin kami and pupunta kami dun sa isang restaurant. Kalimutan ko yung tawag. Pero first time ko lang ma-discover talaga, te. At hindi ko alam na merong ganto na may hidden gem dito sa Pinamalayan. And then umorder na rin kami. Kakakain lang namin. Pero ang gusto lang talaga ni Yemsha is mag-milk tea. And may milk tea naman dito, te. Tapos akong pinili ko dyan is matcha na non-coffee dahil bawal po ang kape sa akin. So, ito, inanom ko siya. And super nasarapan ako dito, te. For sure, babalik ako dito and kasama ko si Drew dahil gustong-gusto ko siyang dalhin dito. Kasi girl, sobrang ganda talaga. Namangha talaga ako pagkakita ko dito dahil hindi ko nga alam na may ganito dito eh. Kung alam ko lang din nakapunta na kami dito, diba? Hindi yung paulit-ulit na lang yung pinupuntahan namin. Wala nang kasawaan. What's your today's advice? Go. Follow your heart, but take your brain with you. Yes. Perfect. Thank you, Lord. Accomplishment starts with the decision to try. Kaya ka nga nag-try ka. Successful ka na ngayon eh. Hala, ang ganda ng babae. Sobrang thankful talaga ako kay Yesha kasi sobrang appreciative niya rin like me. So, natutuwa talaga ako sa kanya. And then dito sumakay na rin kami sa unahan and then uuwi na kami. Pagka uwi, te, dumiretso uwi talaga ako and nagbihis ako. Syempre, hindi naman pwede yung outfit ko sa simbahan. Opo, no? And then, tapos na nga pala niyang mask. Akala ko naisipan na nagpa-vlog nga pala ako. So, nag-video na ako nung palabas na kami. And syempre, kasama ko sa pagsimba. Walang iba kundi si Drew. And then, nagutom nga din pala siya. So, sabi niya, kakain kami sa labas. So, kumain kami. Naghanap kami ng mga kainan dito. Sadly, te, sarado yung favorite namin na inasal dito sa bayan. So, dito kami kumain sa Kapidine. Hindi nga pala ako order dyan, te, pero sinubuan ako ng konti ni Drew. Kaya sabi ko, medyo busog na talaga ako. Parang wala na akong ibang ginawa maghapon, kundi lumamon talaga eh, no? Andiyan, nagkukwentuhan lang kami. Kinukwento ko lang sa kanya yung mga nangyari nung araw na yun. And after nun, te, umuwi na rin kami. Yun lang naman nangyari sa araw ko. Wala ka na makita dahil madilim na gabi na talaga. So, namahinga na ako. Yun na naman, te, for today's mini vlog. Kung gusto niyo pa ng mini vlog, comment na kayo. Yun lang. Bye! Mwah! Hi mga te! Ngayon samahan niyo ako sa araw ko kasi medyo busy tayo ngayong araw. So, papakita ko sa inyo yung mga kaganapan. Pagigising ko nga pala, te, nagdiretso na ako dyan. Bangon malamang kasi marami pang gagawin. Actually, tanghali na to. Mga 8 or magna 9 na rin to. Plano ko talaga 7 ako gising pero hindi ko talaga kaya dahil nakatulog ako kagabi mga 5 na. So, ilang oras lang talaga yung tulog ko. Pagkayas kong yung kama ko yan, nag-squat lang ako ng konti and then lumabas na rin ako. And ang ganda ng sikat ng araw, te. As in, maliwanag na. And pagkasilip ko dyan, nagluluto si na daddy. Nagising talaga ako, te, sa kanta ni mami dahil naririnig ko na siya nagbibidyo ko. Naririnig ko na rin si na daddy na nagluluto. And eto naman yung mga naluto na ulam. More on ulam lang din naman talaga yung niluto. Tapos kanin, te. Kasi dumating na rin dito yung mga inorder namin bila-bilao ng mga pagkain para less na rin yung mga lulutuin. Since maaga nga yung blessing, wala kami masyadong time para magluto ng marami. And dito tayo dumating na rin si Father. Baka magtaka kayo, te, kasi pamaya pag pinakita yung bahay, hindi pa talaga totally tapos, pero dahil parang i-assign na si Father sa ibang lugar, nag-decide si Daddy na talaga ipa-blessing na to, parang remembrance na rin, bago lumipat si Father. May part din nga pala dito, te, na may babasahin yung isa sa mga may-ari ng bahay. Sabi ni Daddy, ako na daw, so ako yung pinagbasa dyan. Tinuro lang din sa akin ni Father dyan kung alin yung mga babasahin kong part. Amang mapagmahal, loobin mong pamayaninhan ng tapat na pagmamahalan ng aming tahanan, iniluluhog namin, sapagkat lubha kaming maawain. Sa tagal-tagal na nga rin palang itong bahay, te, ito pa lang din talaga yung first time na mapapablessing to. Kasi, te, nag-umpisa lang talaga to. So, parang kwadrado lang siya, te. Like, parang salas lang siya na doon na rin natutulog. Hanggang sa unti-unti na siyang napalaki. Hindi siya talaga totally malaki, te. Pero sobrang grateful ako sa tahanan. Masasabi ko talagang tahanan yung bahay namin. And sobrang grateful ako. Naalala ko nga pala dati, may dating nag-comment sa amin na ang lito ng bahay namin. Parang kinukutsa-kutsa yung bahay namin. Lalo ng mga time na pinapagawa pa lang to. And hindi ako nagalit or nagdamdam dahil doon. Kasi for me, sobrang blessed na kami na may sarili kaming bahay. Nasa sa amin na lang yon kung paano namin ipapaayos. And ang pinaka-importante, kompleto kaming pamilya at masaya. Kahit dumating yung point na may tumutulo sa bubong namin, nagagawa pa rin namin tumawa at maging masaya nang magkakasama at para sa akin yung pinakamahalaga. Going back tayo, nabasbasa na nga lahat. And napansin ni Father yung kwarto ko.
Dalagang-dalaga po. Kaya nga po Hindi na. Sabi nga din ni Father dyan, pink na pink daw yung kwarto ko. Kasi kita nyo naman talaga na super pink na pink talaga siya. Lumabas na rin kami dito dahil nga masikip po yung bahay namin. Ayan, talagang hindi na nakaikot si Father. Siya na yung nahuli nung palabas ng part. After naman nito paglabas namin, bumalik lang ulit kami dito sa may garahe. And dito naman kami binibless naman ni Father. yan ang kanilang And special thanks syempre kay Father sa mga taong nasa likod ng pa-event na to at pagganap na to sa mga nagluto, ganyan, sa mga tumulong. Thank you so much po sa inyong lahat. And syempre sa inyo, sobrang grateful ako, sobrang thankful ako sa inyong lahat. Sa mga taong naniniwala, nagtitiwala sa akin, sumusuporta sa akin, kundi dahil sa inyo hindi ko maabot. And syempre kay Lord, thank you Lord. Thank you po sa lahat ng blessings talaga na binibigay niyo sa amin. After nito, binless lang kami, binless din yung food. Kumain na nga din pala yung mga bisita dito. Pero si Father, inuna niya muna kaming interviewin. Tinanong niya rin kami kung ano yung kwento ng tahanan namin. And then, gaya nga sabi ko, dun sinabi ni Daddy, nagsimula talaga to ng maliit lang, hanggang sa paunti-unti. Hindi kasi bigla yung pagpapagawa ng bahay namin. Sa mga nakasubaybay dati, alam nyo talaga na katas din talaga to ng pagtatrabaho ko. And also, katulong din si Daddy. Kaming dalawa talaga yung nagtulong dito. Si Daddy kasi lagi niyang kiniklaim na ako daw yung nagpagawa ng bahay. Pero alam ko naman yun talagang kaming dalawa yung nagtutulungan. Dumating na nga rin pala dito yung mga ibang bisita, as you can see, and hindi pa ako kumain dyan. Kasi na-overwhelmed talaga ako pag maraming nakain. So, parang nabubusog na agad ako. So, hindi na rin muna ako agad nakakain dyan. Dito naman, dumating si Drew. So, yan, kumakain na lang din siya dyan. At, alam nyo ba, may chika ako sa inyo, may mandatory siyang request talaga yung pamilya ko dito na talagang nire-request nila every time na may video kay may handaan. Hindi talaga pwedeng mawawala yan. Yung tipong si mami na talaga yung nag-i-insert. Tapos, sasabihin niya na lang na in-insert ko yung your man. Tapos wala na din talagang choice si Drew kundi kantahin yun talaga. Favorite talaga ng pamilya ko yun. Parang yun yung kauna-unahang kinanta ni Drew na narinig ng pamilya ko. Kaya talagang parang memorable sa kanila yun at hindi na nila makalimutan. Dito pala yung mga kaibigan ko, mga classmate ko. Yan, sinundo ko din sila dun sa may bayan na part. And then dyan, kumakanta lang sila dyan. Let me know nga pala kung gusto nyo yung mapanood, yung full cover. Pero yung pagkanta ni Drew dito, yan. Let me know para po-post natin yan. More kanta lang kami dyan ni Drew. Eto pala medyo hapon na to kasi umidlip din si Drew kasi nga masama yung pakiramdam niya. Buti na lang din umayos yung pakiramdam niya. Dito naman hinahatid ko na yung mga kaibigan ko kasi uwi na sila. Nagkantahan din nga pala sila bago sila umuwi. So si Drew dyan, iinip na siya dyan, mag-isa siya dyan. And after umuwi ni Drew, natulog talaga ako. Kasi sa totoo lang, alam nyo ba, yung social battery ko, good for 2 to 3 hours lang talaga siya. Pagkatapos nun, parang, wag yun na ako usapin. Ayoko na naririndi na ako. Hindi, pero totoo talaga yun. Parang, ang bilis kong marindi ba? Ayoko na maingay, ayoko na mabaho. Hindi ganun. O, ika. Pagkagising ko din talaga, sobrang gutom na ako. So, bumangon na ako at naghanap na ako ng makakain. Kumain din naman ako kanina, pero palabok lang. Ito yung first meal ko na rice at sa mga hindi nakakaalam, parang sobrang panghihina ako talaga pag hindi ako nakakakain ng kanin. Alam nyo, mas gugustuhin ko pang isang meal lang ako sa isang araw, pero kanin yung kakainin ko, kesa 5 meal, tapos parang walang kanin. Alam ba, mga pasta lang. Hindi ko talaga yun kaya, Ako lang ba? Kaya sobrang sarap na sarap talaga ako at enjoy na enjoy talaga ako sa pagkain ko dyan, Tapos ang sarap din pala ng mga nilutong ulam kasi hindi ko talaga sila tatikman kanina. At paglabas ko nga pala, kukuha lang sana ako ng another ulam, ganito ang nangyari. And alam nyo ba mga syempre hindi pa ko pa naman sinasabi. Hindi. 2 beses kinasal si Mami at Daddy. So 2002, which is bago ako ipanganak. Kasi 2003 po ako isinilang sa mundong ibabaw na ito. And last year naman, so nung kinasal sila ng 2002, sa bahay lang daw yung venue. Tapos yung last year naman sa simbahan talaga. Lay minister kasi si Daddy. So parang required talaga na kasal sa simbahan yung lay minister, if I'm not mistaken. And nung kinasal sila last year, walang mga pasabit-sabit na ganito. So, nagkantsawan yung mga lay minister kaya sinabitan sila ng pera dyan. And after naman nun, pumasok na ako dito sa kwarto. Nag-work na ako. And yun lang naman yung mga kaganapan ko for today's video. Sana nag-enjoy kayo dito sa video na to. And ngayon na lang ulit ako nakapag-upload ng mini vlog. Hopefully, sa mga susunod na mga videos, makapag-upload pa ako. Yun lang naman for this video. Bye! Mwah! Sabi ni Jane, miss ko na mini vlog mo, Mi. At dahil dyan, sige. Actually, nakaraan pa to, pero sige, samahan nyo ko sa araw ko, Hapon na rin nga pala to, and nagpapasama sa akin si Mami na mag-grocery. So, sinamahan ko siya. Actually, meron talaga akong agenda, which is magbukas ng bank account.
And merong BDO here sa Pinamalayan. So, dun kami unang pupunta. So, papunta kami ngayon sa Pinamalayan. Nakasakay na kami sa tricycle, then nag-commute lang kami. Alam ko, miss na miss nyo ng mini vlog ko, so bibigyan ko kayo ng mini vlog, pero sobrang iksi lang nito, te. Si mami pala sa labas siya nakasakay kasi yung anak nung tricycle driver kasama niya. Pagpunta namin sa BDO, te, bigo kami kasi sa Kalapan daw talaga pwede mag-open ng account. Ganun. So, wala. Kawawa naman. Umiyak na lang talaga. So, ngayon, dumiretso naman kami dito sa Kitty Mark, whatever. Kasi sabi ni mami dito daw maraming mga candies. And yun kasi yung need niya mga bilhin dahil magpapaalay siya dun sa Florisan. So, sabi niya, dito na lang daw kami mamili. Kumuha na nga rin pala niya si mami ng card kasi marami talaga kami bibilhin, te. Ito na nga pala yung mga pinagpipili ni mami dito. Mga candies, ganyan, since puro bata naman yun doon. Tapos meron din mga pang matanda, may mga biscuits din kami na kinuha. Namili lang dyan si mami ng mga ilalagay niya. Yung talagang matutuwa ba yung mga bata, ganun. Nagtitingin nga rin pala ako dyan ng mga pwede kong bilhin, te. Pero wala naman ako masyadong napili. More on talaga yung mga kailangan. Dito naman, te, yung mga painom naman sa kanila. Syempre, kailangan may panulak naman yung mga ipapakain mo sa kanila, diba, te? Sobrang puno na nga pala yung cart kaya sa baba ko na pinalagay. And then yan. Medyo madilim nga lang dito, te. Unlike sa mga ibang grocery stores. Parang malabo yung ilaw nila. Like, hindi ganun kaliwanag. Wala lang, tinapansin ko lang. Share ko lang naman. And then dito, finally, magbabayad na kami. Ang haba ng pila, te. And sobrang daming namimili dito. Bigas po. Thank you po. Tinulungan nga pala kami dito ni Kuyang driver, tricycle driver. Thank you so much po. Siya yung nagbuhat ng mga pinamili namin kasi sasakay na kami and papunta naman kami sa saan pa? Malamang sa Jollibee dahil gutom na talaga itong mga tao na to. Si mami na rin nga pala yung pinapili ko and buti na lang dumating na finally. So yan na yung mga in-order namin. Tapos meron din kaming iti-take out para pampasalubong man lang. And then dyan, tapos na kami, inayos ko lang kinainan ko dahil may uupo na rin na susunod. And then, thank you so much din kay dalawang kuyang dyan sa Jollibee kasi hindi naman nila trabaho yan pagbuhat kami, pero thank you so much, sinulungan nila kami kasi sobrang bigat talaga niyan, te. And then, yun lang naman, te, pauwi na kami. Yun lang naman for this mini vlog. See you sa mga next mini vlog. Sana sipagin ako. Yun lang, bye! Mwah! Hi mga te, ngayon samahan niyo ako magpa-nails dahil talaga namang gusto ko na magpapalit ng nails, te. Ang skad ko talaga is Monday pa pero hindi ako mapaghintay, linggo pa lang ngayon at pinilit ko na talaga to. So on the way na ako, te, nag-commute lang ako papunta dun, te, kasi tulog pa si Drew. So yan, on the way na ako sa may Nabuslot. Nabuslot ba yun? Basta papunta siya sa Pinamalayan kay Ma'am Marge and andito na ako. Feeling ko parang ako yung taga dito dahil very pink, very me yung atake dito. Tapos may mga Hello Kitty pa siya and sobrang ganda na ng setup dito ni Ma'am Marge. And yan na siya, inumpisahan niya na akong in-nails. Ganito nga pala yung last set ko. Very pink, very coquette, very me. Pero sabi ko gusto ko talaga maging simple lang yung nails ko today. And dyan, pinuputulan niya lang yung aking nails. Plano ko din talaga na magpa-short almond lang ngayon. So, makikita niyo naman yan sa huli ng video ko na magiging nails ko. So, binabuff lang yan. Buff ba yung tama? Te, kung mali yung mga terms ko, hayaan mo na. Sige, correct mo ako. Okay lang naman sa akin. Pero, hindi din kasi ako masyadong aware sa mga ginagawa-gawa dyan. Pero yan, nilalagyan siya ng pangpatunaw dyan ng soft gel or ng gel polish whatsoever. So, ganyan na yung itsura niya. And after nyan, te, syempre lilinisin pa yan. And after malinis, girl, sobrang hanghang ako dito. Sobrang perfect na nails ko. Alagang-alaga talaga. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng pagkakalinis. Wala man lang ako naramdaman na sakit dyan. Di man lang ako nasugatan or anything. After nyan, yun yung favorite ko. Yun yung malamig sa ako ko. Ay, ante, hindi ko alam kung glue ba yan or what. Pero feel ko glue yan. Anong glue? Glue. And nilalagay na dyan yung mga nails. Medium length almond ata to, te. Pero paiiksihan ko pa yan, te. Dahil sobrang patusok siya. Parang feeling ko nga stiletto na yung style na to, eh. Or like yung shape. So, ganyan yung itsura niya. Napabawasan na yan.
So, ibabuff na lang yung ibabaw niya para maging rough. And dumating na nga pala si Drute. Hindi ko siya chinachat kasi pero pumunta na siya dahil alam niya naman magpapanails ako. So, sinundo niya na ako kahit hindi pa tapos. So, maghintay siya dyan. After nga pala mabuff, ganyan na itsura niya. And dito naman te is nilalagyan na yan ng glue. Hindi ko alam. Charot. Pero basta kung ano man nilalagyan na yan. And ito na yung unang kulay. 2 coats nga pala yung nilagay niyan te, pero hindi ko na napakita yung second coat. After nun, French tip lang na white. Ganyan yung itsura niya. And ang nilagay ng French tip is yung lahat ng yan, maliban lang sa ring finger. Hindi lahat. So, yung nasa ring finger is may pa-flower lang dyan. Yan lang yung may design dahil sobrang simple nga lang ng nails ko ngayon. And girl, the detail is detailing talaga. Tingnan mo naman kung gaano kaganda yung flower na yan. After niya nga palang ma-shape yung flowers, nilagyan niya na rin ng glue dun sa may gitna kasi lalagyan dyan ng mga bato-bato. And dyan nilalagyan na nga siya ng mga bato-bato para kumikinang-kinang din yan. And then, syempre, lalagyan ng top coat ba yun? Para ma-seal yan and hindi mo alis yung mga bato-bato and yung nilagay na flower. And then, syempre, ipapasok sa UV light. After nun, te, is nilagyan na niyang mga oil, mga ganyan-ganyan. And, syempre, ganyan na itsura niya. Super nice, super simple lang, pero ang lakas makasosyal talaga sa kamay. And then, syempre, sa kabila, after nga nun, and ito na si Ma'am March, sobrang fresh pa rin. And next naman is ganito na yung itsura ng aking nails. Super pretty niya. Bet ko siya, te, kasi gusto ko talaga ng French tip na white. Grabe naman ang pisngi nito, sobrang taba. And nandiyan si Drew nag-iintay pa rin. And ito na yung final look ng aking nails pagka uwi ko. Sobrang ganda niya talaga, te. Yun lang naman guys for this video. Bye! Mwah! A day in my life as a content creator, a 4th-year college, and a part-time hair and makeup artist. Taray, may intro na talaga siya. At dahil dyan samahan niyo ako sa mga ganap ko, dahil sobrang dami ko na namang kaganapan lately. Hindi lang pala to a day in my life dahil 2 days to, so 2 days in a life. Hindi! Dapat a days in my life. Mag-aalas 5 na to, te, nung nag-decide ako na pumunta kami Pinamalayan. Umaga pa lang kasi nangungulit na si Mami at si AJ na gusto daw nila mamasyal. And gusto din nilang bumili kami ng swimming pool sa Pinamalayan. Kaso, te, nag-work nga ako mula umaga hanggang hapon, te, at nag-content. Diyan, te, namimili ako na sa namin nasusuotin ko, pero ang pinili ko pa rin siya. Hindi, napakaharot mo. Puti yung sunglasses na pinili ko, te. Dito, te, nag-outfit check lang kami. Sabi ko kay Mami, taas niya yung pakagaya ko para mapakita yung shoes niya. And tinan niyo naman ginawa, kaya tawan-tawa ko dyan. Pero nag-gets niya din naman. So, yan, napakita niya at napasabi niya lang ako ng okay na to. Lumabas na nga din pala kami, te, kasi mag-abang pa kami ng tricycle. Kaya naman hindi namin kasama si Daddy kasi nagtatrabaho siya. Mga panahon to, parang ayaw na din tumuloy ni Mami kasi sinasabi niya, parang gagabihin daw kami at hindi siya nagkakamali. Super liwanag lang yung mga panahon na yan, te, pero talagang alas 5 na. Kaya nga tumatawa ako dyan, te, kasi nasabi ko kay AJ, nagandahan niya yung angulo at tinuruan ko pa siya ng pag-video. Kasi lagi kayong nagsasabi sa akin na mukha ako matangkad. Pag sinasabi ko yung height ko, hindi kayo naniniwala. Sinasabi ko sa inyo, niluloko ko kayo. Pagkatapos nga pala namin mag-withdraw dyan, te, naglakad na lang din kami papuntang bayan dahil doon na kami sasakay, papunta sa Pinamalayan. And fast forward, nakasakay na kami. Nagpagasolin na nga lang din pala yung tricycle driver and then nagdiretso pa Pinamalayan na din kami. Unahin nanganap pala namin pumunta sa Imang Inasal kasi nagbukas nga pala to nung linggo. Linggo ba o nung Sabado? Basta wala pang isang linggo tong open. Super daming ang tao dito, te. Kaso nga lang, te, kakaunti lang available. Like, hindi lahat nung nandun sa nakapaskil is available. So, ang ending, te, inasal lang yung order namin. Tapos, sobrang init dito, te. Hindi ko alam bakit wala pang cortina dito sa may second floor nila. Siguro dahil hindi pa nakakabili. Parang minadali kasi yung pag-o-open nito, te. Since may nahabol ata sila na date. Dumating na nga rin pala yung order namin, te. And then, kumain na din kami kasi gutom na talaga ako. Ako yung gutom na gutom, te, pero sobrang tagal naming hinintay si AJ, te, dahil nakailang kanin siya. Ako naman, hindi naman ako naka-unli rice. Siya lang naka-unli rice sa amin. Hindi ko rin naubos yung ulam ko, te. Parang tinikman ko lang siya, tapos binalik ko na rin dito dahil iuuwi namin yan. Walang sasayangin. Pagkalabas namin, te, ganito na yung liwanag. Medyo maliwanag pa naman. Ito naman, naghahanap naman na kami nung swimming pool dahil gusto ko nga bumili ng swimming pool dahil sobrang init ng panahon para may malubluban man lang kami sa amin. Nandito nga pala kami sa pick-up shop, te, and wala kaming nakitang swimming pool. Lahat daw ubusan talaga. Pero sa King Plaza and NTNY, chinek namin, sarado na parehas. So, nagpunta na lang kami sa Mr. DIY, te, nag-ask din kami kahit alam ko namang wala ditong mga swimming pool. Na-distract ako, te, dahil may nakita nga pala ako ditong pink na kotse. Sobrang cute niya talaga. Parang super cute niya ipang display, te. Wag na bibili na lang ako ng totoong kotseng ganyan.
Kailangan ko nga pala ng tong dahil meron akong bagong kawali. So, binili ko na rin yon. And then, bumili na rin ako ng orasan. Pinagpipilian ko nga yung dalawa. Glow in the dark kasi yung isa tayo, pero hindi siya match sa aking motif sa kwarto na white and pink. So, yan yung kinuha ko, yung pink na may white. After nga namin mamili tayo, lumabas na din kami. Papakita ko na lang pag uwi sa inyo yung mga napamili ko sa Mr. DIY te. And ganyan na yung itsura ng langit te. Madilim na. Ako na nga lang pala yung pumasok dito sa Watson's Pinamalayan kasi ang bibiling ko lang naman dito is yung spray net te dahil kailangan ko to dahil may client ako tomorrow. Iniwasan ko talaga magtitingin-tingin dahil alam ko mapapabili na naman ako ng mga hindi ko kailangan. So nagdiretso na ako sa counter te at nagbayad na. Paglabas namin te, eto na sobrang dilim na talaga. Gabi na kasi kung gumala tong mga to talaga. And then dumiretso uwi na din kami. Pag-uwi nga pala namin, nagubad na rin ako ng sapatos ko dyan dahil pagod na talaga siya. And then, inayos ko na nga din pala dito yung mga pinagpamili dahil papakita ko siya sa inyo, te. Sobrang sakit na nga pala ng ulo ko ng mga panahon na to, te. Like, pagod na ako. Ito nga pala yung mga napamili ko, te. Una nga pala is itong shower na nirequest ni mami na sa CR ko namin papalagay. And then, itong orasan na pink. Na super happy ako dyan sa orasan na yan, te. Finally, may orasan na ako. And then, itong tong na to. 3 na nga pala yung tong na yan. Etong shampoo para sa mga aso, etong pang-ahit, kasi kulay pink, etong hikaw na may pagbibigyan ako. And then, dito sa Watson's, sabi ko naman sa inyo, yan lang talaga yung nabili ko. Spray net te. And dito naman, nag-ayos ako ng mga gamit ko para sa client ko nga bukas. And then, nag-ayos ako ng konti ng mga makeup te dahil sobrang hindi na talaga silang organized at nahihilo na ako. Kinabukasan, fast forward te. Nakaligo na ako yung pagkagising ko, nag-unboxing lang ako and then naligo. Dahil padating na yung client ko. Ito na nga pala yung client ko, te. 3 nga pala yung client ko for today's video. And hair and makeup. Kahinaan ko talagang hair dahil sobrang tagal ko mag-hair, te. Lalo na kung kukulitin ko yung mga client, sabi ko naman sa inyo. Inumpisahan ko na nga din pala siya ditong ayusan. Inuna ko na munang make-upan silang lahat, silang 3, bago ko sila i-hair. Graduation pictorial nga pala ng mga to. Second client na ako, te. Mukha lang mabilis sa video, te, pero 3 oras po ito. 2:00 nga pala yung pictorial nila, te, kaya sinabi ko talaga na 11 pumunta sila dito. At tamang-tama lang, te, dahil 2:00 talaga sakto akong natapos. Ito na nga pala yung final look ng aking first client. Hindi ko na napakita yung before, te. Nahihiya din kasi ako magsabi kung pwede ko silang videohan ng before. Tapos kinulot ko na nga pala yung second client. Yung first client kanina, te, straight lang siya dahil bagong reband. Ito naman, kinulot ko naman siya. Sa third client naman tayo, kinukulot ko din siya. And ito naman yung kanyang final look. After nga pala nun, te, hinatid ko na rin sila sa may labas. Thank you so much po sa inyo. After nun, te, kumain na muna kami ni mami ng konti. Kasi 2:00 na, hindi pa kami nagtatanghalian. Wala pa man lang kaming almusal. After nga pala nun, te, naligo lang ulit ako. Walang katapos ang pagligo dahil sobrang init. Magde-date nga pala kami ni Drew kasi mansari din namin today. Binigyan nga pala ako ng bouquet niya ni Drew na hindi ko na na-video. Parang masyado na ako ini-spoiled na lalaki na to kasi monthly na niya ako binibigyan ng flowers eh. Thank you po! Sa Pinamalayan nga lang pala kami pupunta ngayon, te. Plano kasi namin sa inasal kami kakain. Pero, saan na uwi? Malamang sa Jollibee. Walang katapos ang pagja-Jollibee itong mga to. Kinukwento nga lang pala sa kanya ni Drew na kahapon daw may lumapit sa kanya at nakakilala daw sa akin. Tinanong kung siya daw yung boyfriend ko. Tapos sabi niya daw, hindi, asawa ko yun. Charot lang, feeling ka. Nilagyan niya na nga rin pala ako ng helmet dyan, te, dahil papunta na nga kami Pinamalayan. Andito na nga rin pala kami sa Jollibee, te, at support na support yan sa outfit ko dahil siya pa nagtatalin ng boots ko. Sabi ko nga sa kanya, te, kung okay ba yung suot ko. Sabi niya maganda daw. So sabi ko, okay, ito na yung suot ko, di na ako magpapalit. Andito na kami sa second home namin. Parang second home na namin ng Jollibee talaga, te. Parang ayaw na namin paawat. After nga pala namin mag-order yan, nagpila na lang ako dyan and babayaran na. And finally, nandito yung pagkain namin dahil gutom na talaga kami. Konting-konting nga lang pala yung kinain ko kanina, te, dahil alam ko nga kakain kami sa labas. Gutom na talaga dyan si Drew. Talagang hindi na siya nakataste at hinigit niya na pagka-picture ko. Pagkatapos namin kumain, te, may nagpa-picture nga pala sa akin sa Jollibee. Thank you so much po. And then, pumaba na lang kami dito. Nag-picture nga pala kami dito, te. Insert ko na lang dyan yung ilang pictures. After nun, te, dumiretso nga pala kami sa Pure Gold dahil may inuutos sa akin si mami. And then, yung Ariel na red daw yung bilhin ko. So, pumili lang ako dito at kung ano yung nahugot ko. 6 pieces to, te. So, ito na yung pinili ko. And then, ang talagang target ko is chicken nuggets dahil nagustuhan namin yung chicken nuggets na binili ko noong nakaraan. So, naghanap ulit ako dito. Pure Foods yung brand nun, te. So, naghanap lang ako dito at nakita ko na marami pa palang variant yun. Variant? Kumuha ko niyan. Ito yung dati kong binili. Ito yung
breast. And then, meron dyan yung may iba-ibang shape. Tapos, dinalwa ko na yung sa breast dahil gusto ni Drew. So, isa yun sa kanya. Tapos, may nakita ko dyan na may cheese. So, super excited ako. Kinuha ko agad yan. Yung katabi niya, te, kinuha ko na rin. Puro nuggets na lang talaga ang laman ng ref, te. Pinakuha ko na nga pala, te, si Drew ng basket dito, te, para mailagay namin itong mga pinamili. Magbabayad na nga pala ako sa counter, te. Nakita ko pa to. So, sinama ko na rin dyan yung sa basket. And then, nagbayad na ako, te. Pumunta nga din pala kami sa Mr. DIY and nakita ko na naman tong kotse na to na gusto niya na ata talagang bilhin ko siya, te. Ito nga pala talaga yung purpose ng pagpunta ko sa Mr. DIY dahil bibili ako nitong mga lagay na to paglalagyan ko siya ng mga makeup, te. Para ma-organize ko na tong mga makeup ko, te. 3 nga pala yung kinuha ko dyan, te. After nun, te, nakita ko nga pala tong pink na lagay na to. So, nagpakuha ko kay Drew. And nagulat ako may takdob siyang kasama. So, bibiling ko na talaga agad yan. After nun, te, may mga nakita nga pala akong pang-aso, treats, and everything. So, sinama ko na rin yon. And then, nagbayad na ako. After nga pala nun, te, nag-drive to lang kami dito sa Jollibee. Super natutuwa ako dito sa ate nandito, doon sa pinag-orderan mismo, te. Kasi sinabi niya na ang ganda daw ng outfit ko. So, thank you so much po. Sobrang kinikilig ako. Ewan ko ba, te, kahit noon pa, sobrang hilig ko talagang manamit. Ang difference lang dati, te, pinag-aaral ko lang kung ano yung meron ako. Ngayon, nakakabili na ako ng mga gusto kong i-outfit. And overdress ako lagi. Iba kaya pag babae nagko-compliment. Totoo yun. Laki nagko-compliment sa akin, hindi ako natutuwa. Nabubuisit ako. Pero pag babae nagko-compliment sa akin, kinig na kinig ako. True yun, te. Kaya dead masama magsasabi na sobrang OA ko sa suot ko. After nga pala namin makuha yung order, te, umuwi na rin kami. Huwag kang mag-alala, Jollibee. Iwan ka man namin ngayon. Lagi ka namin babalik-balikan. Sobrang OA. Himala nga, te, kasi maliwanag pa ngayon. Makakauwi na kami. Nag-helmet na nga pala kami dito dahil nakita namin na sobrang dami na namang mga motor dito sa may tabi. So, matik na yan. Meron na naman checkpoint dito sa Pinamalayan. Shetty ata to, te. Basta dun sa may rainbow eme dito na hindi ko alam ang tawag. Basta ganun. Ayan, te. So, nakalagpas kami sa checkpoint, te. Dahil kompleto naman ang lisensya ni Drew. May papelang motor and everything. Naka-helmet naman kami. So, sobrang perfect. Hi muna kayo dyan, mga boss. Sobrang haba niyan, te, talaga. Ibig sabihin yung mga yan, it's either wala silang helmet, walang papelang motor, or wala silang lisensya. Hihintayin yung mga yan, te, na matapos yung checkpoint bago sila makauwi. Walang kapaguran talaga mga tao na to't pumunta pa talaga sa 7-Eleven. Bibili kasi si Drew nung drinks na gusto niya, te, dahil nandun na sa Pure Gold talaga, hindi pa nagturo dun. Hindi, te, sabi niya kasi wala daw dun. So, dito kami pumunta. Nagtitingin na naman siya at parang gusto niya na naman gumastos. Tama ka na, te. After nga pala namin dito magbayad, din nag-aaway pa kami niya dito. Sabi ko kasi ako na magbabayad. Tapos hindi ako pumayag, sabi ko ako na. Ganyang away lang yung gusto ko, te. Pero ending ako ako nagbayad. Nagbigay lang siya ng 20 kasi sabi niya kulang daw yung 100. So, yeah. And tama naman siya, te. Nag-withdraw na nga pala muna ako dito. Cash out, te. Dahil naubos na lahat ng cash mo sa kakagastos mo talaga. And yun lang naman, te. Pauwi na kami. Yun lang naman for this video. Sobrang haba ng mini vlog natin na hindi na siya mini, te. Parang hindi perfect yung mini vlog sa kanya kasi sobrang haba ng vlog na to. Yun lang naman for this video. Baka akalaan nyo may kinakandidato ako dyan dahil nakikita sa video. Yun lang naman. See you sa next vlog. Bye! Mwah! Mabilis ang get ready with me dahil super nagmamadali na ako. I'm giving myself 5 minutes to get ready with me dahil magpapanilis ako. So, get ready with me to get my nails done. Naligo ako, te, pero hindi ako naligo ng hair ngayon kasi pag binlower ko pa yan talagang mauubusan na ako ng oras, te. It's currently 9:09, so plus 5. Dapat anong oras ako matapos? 10:14, pero 9:10 na, so 9:15. Ano ba to? Yung appointment ko talaga kasi 10:09. Ano ba to? So, nag-alarm ako tayo ng mga 8:30 para pag nagising ako, may oras pa ako mag-intende. Pero super antok ako kasi natulog ulit ako. Tapos hindi ko alam na may message pala sa akin si Ma'am Marge ng around 7 na sinasabi niya na mayroon daw siyang hindi natuloy na lakad. So, pinapapunta niya na ako ng 7. Pero, gising ko nga 9 eh. So, ayun pa lang ako nag-iintindi. Sabi ko sa kanya, pupunta na agad ako. Si Ma'am Marge yun yung nail tech ko. 9:12 natin kasi pinatuyo ko pa yung skin prep ko. So, magbe-base na ako. My goodness, kaya ko ba to? Feeling ko hindi. Pero, 9:30 na. Teka lang. So, i-blend ko na to tayo dahil talagang 9:14 na. Salamat. Next step, blush 9:15 na. Sabi ko na hindi ko kaya eh. Ay, ito pinapagpag-cream yan. Hindi ka nag-iisip. So, magbablush na ako. Ay! Teka lang. As usual, te, i-vlog ko yung aking nails. So, super excited ako sa magiging nails ko ngayon dahil very summery ang atake ng aking nails. So, abangan nyo yan. Curl na ako ng lashes, te. Mawisan na akong init sa kwarto. Hindi na ako magkikila, hindi na rin ako magmamaskara. Ano ba?
Wala akong dinagdag off-cam, te. Kung ano lang pinapakita ko sa screen, yun lang nilalagay ko. Oh, hindi ko mabuksan, te. Sobrang likot ng cellphone na to. Magli-lip liner na ako. Ano ba? And then lipit, eh. Ang ganda talaga ng shade na to. Pinihid ko lang yung hair ko, tayo. Ito na yung final look. Yun lang naman for this video. Bye! Mwah! See you sa aking vlog dahil mag-vlog ako sa aking nails. Sabi ni Ruby, na ko lang nakita na gamit mo ulit yung Starway Foundation. Naalala ko lang yung mga videos mo na gamit mo yan before. At dahil dyan, get ready with me for school. At nagmamadali na ako kasi need not po itong, as in right now, lalagyan na siya ng kisame. So, kailangan ko ng bilisan kasi anong oras na din talaga. Dapat talaga makapunta na ako sa school. Girl, gusto ko kayong chika. Sobrang dami kong need i-chika. Gusto kong i-chika. Kaso talagang nagmamadali ako. Siguro next time na lang. Kaya literal na quit get ready with me talaga to. Kasi super nagmamadali na ako talaga. Nagmamadali na talaga siya pero nagawa niya pa rin mag-video. Kasi alam niyo naman yan, te. Hindi na ako everyday nagbe-makeup. So sobrang dami ko ng utang sa inyong get ready with me. Kaya kapag kaganto may pagkakataon na magme-makeup ako at aalis ako, gusto ko talaga mag-video para makabawi-bawi. Super biglaan nga pala ito pagpunta sa school. Kaya sobrang nagmamadali na ako kasi naligo pa ako, te. Obvious ba? Wala na akong tumutubo ng mga nakaraan na pimples, pero may tumubo akong 2 bago. Siguro dahil sa alikabok na rin nga sa paggawa dito, pero nakakaiyak tuloy. Be-blend ko na yan, Tim. Buti na lang talaga itong puff na to, sobrang perfect pag nagmamadali ako kasi sobrang bilis nyo lang ipang blend. Sa mga naghihintay sa update sa room, teka lang kasi ini-edit ko. At saka gusto ko kasi na masyadong na madami-dami yung update, hindi konti lang. Para sa isang video marami na yung mga naganap para hindi kayo mabitin. Kaya maghintay lang kayo, te. Kalmahan nyo lang, ha. Sabi ko sa inyo, te, about naman sa pa-GA. Sabi ko naman yan sa inyo na June 24 yung announcement, pero papaagahin ko yan kasi may bago na naman ako ipamimigay. So, kailangan ko na talagang maalis yun dito na para mabawasan na yung mga gamit dito. Pero pinapagawa pa kasi yung bahay kaya hindi ko pa siya maasikaso. So, matapos talaga itong pagpapaayos at medyo nalinis na namin yung mga gamit. Gagawin ko na agad talaga na piliin yung mga mananalo, te, para maalis ko na siya dito at para open na ako dun sa bagong pa-GA. Dagdag lang ako ng blush kasi nakukulangan ako. Next time, mag-nose contour na ako. Cream to, ha. Eto, napindot. Curl na ako ng lashes. Ayun, magmamascara na ako. Sa dulo lang para maiwasan ko din pagbagsak ng lashes ko. Gawin ko lang yung sa kabila. Next is powder. Next step, powder contour. Wala akong mga lip liner, so ito na lang from Cloud Beauty. Ito yung lippy nila. Light din naman yung shade nito. So, lalagay ko sa outer part. Ganyan. And then, kunin ko tong light lang din to na shade. Ganyan. Wala akong makitang eyeliner, so kukuha na lang ako ng palette. Kukuha ko ng dark, like almost black. Ayan, itong shade na to. Then, kukuha ko ng ganito kanipis na brush. Ito yung gagawin ko as my eyeliner. Umpisahan nyo na po. Patapos na po ako. Isat ko na to. Wala na akong time mag-blower. Feeling ko alis ako na hindi naka-blower ngayon. Nakakalungkot pero kailangan natin itong tanggapin. Oh, Yun lang naman tayo. Ito na yung final look. Pumunta na akong school. Yun lang. Bye! Mwah! Ito pala yung outfit ko pahapon. Hindi naman yung crop top. Ganyan yan, oh. Diba? Okay na yan. Bye! Sabi ni Lil Kittens, get ready with me now. It's already 4:49 a.m. So get ready with me para sumimba. Sa mga matagal na dito, alam nyo, ang simba ko talaga is Saturday hapon. Kasi anticipated mas ako sumisimba. Pero kasi kahapon, hindi ako nakasimba. Naka-idlip kasi ako. Tapos nagising ako 6 na. 5:30 nga yung simba. So late na ako. So ngayon ako sisimba ng maaga. Sasabay ako kina mami. And lagi silang first mass. So super aga talaga. May tinatry nga pala akong serum. This one is from Derma Republic. Serum 5 times niacinamide plus hyaluronic acid. Ginawa ko na to yung ibang step ng aking makeup. Yung sunscreen ko, moisturizer, creamy foundation, tong from Detail. Lately nagugustuhan ko to. Ang first ko kasi tong binili, parang hindi ko siya nagustuhan, Tapos nung mga ginagamit ko siya, ang ganda niya pag tumatagal siya sa screen, mas gumaganda siya. And I also love the shade match niya sa akin. Cute. Alam ko na visible sa inyo yung mga pimples ko. Sobrang dami ko pa rin pimples sa noo, And then dyan.
Grabe. Ako talaga na-realize na dumami yung sobra yung pimples ko. Na maganda pala yung skin ko dati, nung time na lagi niyong pinupuri. Wala, lagi niyo kasi binabati. Ayan ang nangyari sa kanya. About naman sa mga product na tinanry ko na sinabi ko sa inyo, facial wash, ganyan cream. Dahil wala pa akong ina-update sa inyo. Ibig sabihin, hindi ko pa siya nakikita ng ganong katinding effect. Or baka wala talaga ako nakikita ang effect at all. So far, yung tinry ko na is facial wash. Wala talaga siyang effect sa akin. Actually, ubos ko na siya. So, kaya hindi na rin ako nag-update sa inyo about it. Kasi parang hindi ko siya nakikitaan ng effect. About sa GA, kalma nyo. Umorder na kasi ako ng mga boxes na paglalagyan ko. And, kung kasali kayo dun sa aking parang bulletin something here dito sa TikTok, in-announce ko yun dun na umorder nga ako ng mga boxes. Tapos pagdating ko na, saka ako i-announce yung official na mechanics. Kasi gusto ko sa isang video, mapakita ko sa inyo doon kung ano yung mga mapapanalunan nyo. And also yung official mechanics. Para isang video na lang, para hindi na kayo mahirapan. Kaya as soon as dumating yung mga boxes na in-order kong paglalagyan ko, i-organize ko na agad yun. And gagawa agad ako ng video. Yeah, saka yun, wait nyo na lang mga Blend ko lang to Sorry parang sama ng boses ko sa nga bagong gising lang at saka aga-aga. Actually, wala ako sa mood mag-ayos Pero alam ako, wala na akong choice kasi napapangitan nga ako sa mukha ko. Kailangan ko magmukhang presentable. Bablush na ako dahil kinakatok na ako dito. Bilisan na natin. Pa-powder na. Lipi na tayo. Hindi na ako mag-eyeshadow or eyeliner Tinatangad na ako. And then itong favorite lippy ko from O2 in the shade 02. Hindi ko alam kung pink to. Kung babagay siya sa outfit ko. Teka lang. Patungan ko ng 01. Okay na to. Hindi na ako mag-setting spray. Yun naman, ito na yung final look. Bye! Magsimba na rin kayo. Sabi ni Jessa, more get ready with me ate ko, miss ko na. Dahil dyan, get ready with me dahil magnininang ako. Perfect ng outfit. Nag-blower na nga rin pala ako ng hair kasi alam ko doon ako magtatagal. And nakapag-skin prep na rin ako. Moisturizer, serum, primer, and then sunscreen. Binibigyan ko na lang yung sarili ko ng 20 minutes. Actually, matagal na yun sa usual kong makeup kasi gusto ko talaga maging maayos yung aking ayos. Malamang ayos na Unahin ko na mag-concealer, mag-spot conceal, mag-highlighter na, na concealer bago ako mag-foundation. Wala, gusto ko lang. Super dami ko kasing need to cover. Nga pala yung aking, makakalimutin. Yung kumuha sa akin na magninang is best friend ko nung ako nga high school. Si Eka. Alam ko nanonood siya. Hi, Eka. And may baby na nga siya. And yung baby niya, yun nga yung magiging inaanak ko Nga pala nakalimutan ko sabihin yung oras. Ngayon is 6:18 na. So hopefully matapos ako ng 6:30. And gumising ako ng 5:30. Nagplansya pa kasi ako. Plansya ko pa tong polo na to. Tapos syempre naligo. Malamang nag-blower. So sobrang anong oras na. Sabi ko nga pala magko-contact lens ako Hindi ko alam kung itutuloy ko pa. Wait lang, pag-iisipan ko. Nagluha siya. So, nailagay ko na yan at naghirap na rin naman ako. Ilalagay ko na rin yung kabila. Sira ko yung base ko dahil sa pagluluha ko. So, ayusin ko muna off cam. Next na blush, nanghihingin ako. Feeling ko kasi ang pangit ng makeup ko. Pero wala pa naman akong blush. So, baka ito na magsalba sa akin. So, mag-blush na tayo Yun lang yung blush placement ko. Inuna ko na to bago ako mag-nose contour. I love my blush. Okay, magno-nose contour na ako. May nagtatanong nga pala kung ano yung cream contour na ginagamit ko. This one is from Vice. In the shade Push. Natanggal kasi yung taklob. Pero Push ang shade dito. Super perfect nito as nose contour. I really love the shade. Try ko mag-vlog today. Kasi wala lang gusto ko lang na ano yung moment. Like, i-capture yung moment.
Pero hindi ako sure kasi wala namang video sa akin kasi mag-isa lang akong pupunta, wala akong kasama. So, let's see. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala pantay pagkaka-height ko ng kilay. Mas manipis yung taas na part nito kumpara dito. Oh my gosh. Siguro nga pag uwi ko na lang aayusin ko, ninipisan ko din tong kabila para pantay sila. Pero wala pa yung kilay, nag-brow gel lang ako kanina. Sabi ko na hindi ko na mapapanindigan yung 6:30 tapos na ako. 6:28 na ano pa lang yung nagagawa ko, diba? For my eyeshadow, girl, sobrang nagustuhan ko tong eyeshadow na to. Gagawa ko ng video na ito. Super excited na akong gumawa ng video nito kasi sobra ko siya nagustuhan. Wait, I'll just find yung perfect na shade. Gusto ko lang mag-eyeshadow ng konting-konti lang. Para lang magkakulay yung eyelids ko. Pwede na yan. Curl na akong lashes na mag-apply ako ng cluster lashes. Kapag talaga nagmamadali, wala akong makitang tweezer. Paano na to? Ganyan lang lashes yung nilagay ko, pero nakakainis kasi minano-mano ko siya. Wala talaga ako nakitang tweezer. Girl, finally, na-apply ko na. So, mag-nose contour ako na powder contour. Para lang mas maging long-lasting yung ating contour. Diba? Highlighter 10. Na-miss ko na to. So, mag-highlighter tayo ngayon. Lalagay na rin ako, actually naglagay na ako ng highlighting na powder, yung light lang na powder dito. Yun na rin ako sa ilong. Magdadagdag na ako ng powder blush, te. Feeling ko kasi nag-powder ako, hindi na masyadong kita yung blush ko. Hindi ko alam kung magkikilay pa ako, pero sige, magkikilay ako para lang, wala lang. Konti lang. Next, na eyeliner. And maliit lang na eyeliner yung gagawin ko. And black yung eyeliner ko ngayong ginamit. Usually kasi pangkilay lang yung ginagamit kong eyeliner. Lagay ako ng konting glitters sa aking eyelids. Konti lang. Ganyan lang. Kita nyo ba? Next is my lips. Gamitin ka lang to. Gamit na gamit ko to lately, eh. Ginagawa ko siyang lip liner. Tapos, and then, lippy. Ganda ng shade. Ganda. Highlighter na rin sa cheeks. Konti lang. Set ko na to, te. For my necklace, hindi ko alam kung itong Evil Eye ba yung gagamitin ko or this one. I think this one. Feeling ko mas bagay siya. Yung Evil Eye na bracelet na lang yung susuotin ko, te. Nilagay ko naman na siya sa bag kagabi. Ito na siya, te. I think bagay naman. I love it. Ganda na necklace na to. Ay! Siguro magpapakakikin girl na lang ako. Ang gagamitan ko na lang nito. Tapos maglulugay lang ako. Para lang wala nakatayo-tayong buhok dito. And then, hindi rin naman tumalagketso kahit uminit mamaya carry bum-bum lang. Diba? Ang linis! Okay na naman yung buhok ko, te, kahit nakaganyan lang, no? So, magbibit-bit na lang ako ng shades. Gagawin ko headband. Siguro itong shades na lang na to, ano? Gagawin ko siyang paganyan para mas maayos tingnan. Ganyan. Feeling talaga. Ganito nga pala yung outfit ko, ten. Ito yung shoes na gagamitin ko. Hindi ko pa lang ito nabobotons kasi hindi ko makaya. Salamat. Yan na naman, basically, ito na aking final look. Magpapabango na lang ako. Lahat ng pabango ko nasa studio. So, yun lang. Bye! Mwah! Ito ba talaga yung sarap ng pagkain kapag wala ka pang kain? Alam, mauubos mo yan. Pag first meal mo, alas 5 na. Ba talaga yung sarap? Alas 5 na nga talaga, parmesa. Laki yun. Ayaw na naman siya. Tayo na i-jolly.
Hindi ka makakatigil ng palabok, ayaw mo sigurado ka. Kulang pa nga kayo. Tabi na rin sa utak. Buti lang. Last bite sa palabok. Rice. Hindi ako ng chicken. Girl, malaki pa sa mukha ko at barbecue. Hindi ko pa titikman yung barbecue sauce ng Jollibee ngayon pa lang. Sabihin niya, ate wala namang iba. Puro chicken na lang. Masarap! Masarap yung barbecue sauce. Okay. Kanya, lalo kang busog. Okay na to? Ang dami na vlog mo naman. Oo, mahigit 1,000 yan eh. Tapos sa kalahati nakakain mo. Nakain mo lang yata yung ano? Yung palabok. Okay na to? Alam mo yung trend na yan? Ay, look cute. Pag may tip, pag inalis mo yun, mukha na akong hot. Diba? Iba-ibang atake mo, depende sa styling. Gusto ko na maging hot, ayoko na maging cute. So, alisin na natin. Tama na. Nice. Sriracha. Barbecue. Titikim tayo ng kape. Nakakapang niya. Tikman na natin. Sobrang tapang. Gusto kong bumili ng cake. Bakit? Nasaan? Ini-hear ko lang yung inner child ko. Kakahilig ko ng inner child ko. Namumulubi na ako. Salamat. Parang ang sarap ng bumili ng cake. Red ribbon. Ano ba mo? Okay na po. Busin mo yung spaghetti. Order mo yan. Wala akong spaghetti. Hindi pinili mo yung spaghetti. Mulat ka mother ka. Kumuha ka nga. Alam mo yan. Mahal, tikman mo tong tuna pie. Hindi ko nakatingin. Hindi ko nakakatingin ka? Sarap to. What? Diretso nung story. Anong story yun? Saan? Eh, ano nagmotif?
Very jolly. Magaling mo talaga. First bite? Kaya nga. Ayun parang ginawa natin. Kanakas yung tanga. Yan naman. Anong masapin ko ko ulam? Luto mo. Hindi nga. Sa pinuto mo. Ba't hindi masarap? Matis kasi yung. Tapos may spicy pa siya. Di ba nilasa nila ng tuna pie, guys? Nung last time ko na to, sobrang masarapan ako. Tatlo nga binili ko, oh. Meron pa isa rin. Ba't ganun? Nag-iba yung lasa. Ang dami pang binili. Tatlo pa. Abay, malay ko. Kasi na-miss ko to, eh. Burger talaga siya. Nadim. Hindi talaga siya carpet. Yung na... dinadamahin mo sa lagi. Yeah. Naman ang mga adik ako sa ketchup eh. I love ketchup. Masama yun, ha? Anong ilan drive-thru? Anong yan mo? Drive-thru? Order? Talat. Binigay ko yung ano, wala daw available na Coke Float, pero may Sunday at Coke. Parang di nagtinding. Hot. And, wala nga pala akong fries.
Mahal kanin. Kanin. Oy. Girl, it's 1:21 a.m. And buti may nakita akong pagkain sa ref. So, ininit ko. Eto siya. Oh my gosh. Pizza and then macaroni. So, okay. Start ko naman na dito. Super nagugutom ako. Buti na lang talaga. First bite. Sobrang sarap. Sarap. And by the way, excuse my face. Kasi patulog na talaga dapat ako. Sino dito yung mga kagaya ko na sobrang love ang pineapple sa pizza, girl. Sorry, pero sobrang sarap talaga. Alam ko na merong ayaw yung pineapple sa pizza, pero ako, super love ko yung pineapple sa pizza and kahit sa burger. Lalo na yung sa may Jollibee, yung Aloha. Sobrang sarap. Medyo tinuhos ko yung ilalim niya nung niluto ko. Sarap. Anong pizza kaya to? Sobrang sarap. Last bite sa pizza. Kumakain ako at lahat din. Nagwawala pa rin dyan kung nag-iingay pa siya. And, nga pala tayo, I also love mushrooms. Kahit saan. So. And alam nyo, masasabi ko, hindi ako maarte sa pagkain, pero maarte ako sa lasa. Like, ilan lang yung pagkain na hindi ko kinakain, pero marami akong hindi kinakain na pagkain dahil hindi ko gusto yung lasa. Like, hindi masarap yung pagkakaluto. Gets niyo ba? Yun lang naman, te. Uubusin ko pa to off-cam dahil dapat yung ilaw ko and then may papanoorin din ako. Yun lang. Sana natakam ka. Bye! Mwah. Hi mga te! Let's mukbang. So, kakainin ko is pancit canton and then egg. And then, for my drink, syempre, itong from Acai Berry. Naalala ko, te, biglang may nagtanong nga pala sa akin kung iniinom ko pa rin daw yan. And yes, te, hindi ko na napapakita sa inyo, pero still, I'm still drinking it. Kasi instead of mga soft drinks, yan talaga yung iniinom ko. First bite. Sarap talaga, te. Ito, pwede yung inumin ng mainit or like may ice. Pero ako talaga mas prefer ko ice. Sarap. Lalo na, te, sobrang hilig ko ngayon kumain sa madaling araw. And imbes na mag-juice ako or like mag-soft drinks talaga ako, te. Ito talaga ininom ko kasi iba rin yung freshness ko kapag gising ko sa umaga pag uminom ako nito sa gabi. Buti na lang talaga may stock pa ako. Ganito yung itsura ng packaging niya, te. Meron na siyang 7 sachet inside. And last sachet ko na to. So, talaga magbubukas na ako para bukas. Ipakita ko na rin sa inyo. Ayan siya, te. Ganito yung itsura niya. And meron tong 7 types of berry, which is acai, raspberry, cranberry, cherry, strawberry, elderberry, and blackberry.
Ubus na. Sairin natin. Wala na talaga. Yun lang naman, te, sa sobrang sarap talaga niya. Naubos mo na, hindi mo pa naubos yung kinakain mo. Yun lang naman, te, kung gusto nyo yung fresh at ayaw nyo nag-skincare, dahil alam ko mga tamad kayo. Super sarap nito. And para maiwasan nyo rin yung pag-soft drinks, promise recommend ko sa inyo to. Super sarap niya na. Tapos ang dami pa niyang benefits. Ilalagay ko na yung link dito dyan sa yellow basket at uubusin ko pa to. Yun lang. Bye! Mwah! Hi mga te! Katatapos ko lang mag-blower and get ready with me kasi sobrang dami kong need gawin today. Diba te, kung napapanood nyo lately, sobrang dami nagpapainis talaga sa akin. And ang nagpapakalma sa akin is sweets kasi yun talaga nagpapasaya sa akin. And lately may kinaka-addikan akong chocolate. Ito yun te, this one is from Snickers. Super kinaka-addikan ka talaga siya as in. Bango. And may benefit siya sa akin. Talaga napapahappy ako nito. Made with dark chocolate to, te, ha? And rich with antioxidant, kaya bet na bet ko. Imagine, te, 50% less sugar siya. Gati yung itsura niya sa loob, oh. Sarap! Kaya hindi ka talaga magigilting kumain ng sweets. Sobrang sarap pa niya, te, tapos hindi siya sobrang tamis. Hindi kasi ako mahilig sa sobrang tamis na chocolate, te. Like, ang dali ko maumay. Finalize ko na yung makeup look ko, te. Yata, this is my final look and promise, itong chocolate na to, hindi siya talaga papatalo sa mga trending na chocolate. So, itry nyo na rin. Yun lang naman. Bye!